Lahat tayo ay halos pangarap makapunta sa abroad. At pagdating sa abroad ay madami ang nababago sa ating buhay. Yung iba ay yumaman, yung iba ay nakahanap ng forever, yung iba naman ay nagkakahiwalay. Tulad na lamang ng kwentong aking ibabahagi sa inyo tungkol sa isang lalaking OFW na iniwan ng kanyang pinakamamahal, pero siya naman ay naging mas masaya sa kanyang buhay. Bakit nga kaya mas naging masaya siya nung iniwan siya ng kanyang mahal? Ating alamin dito sa Lola Onsang Stories, na kung saan ay makakapulutan nyo ng aral. At kung handa na kayo, ay umpisahan na natin, mga apo. Nag-a-apply papuntang abroad si Owen nang makilala niya ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso na si Malu. Maganda ito at maputi, kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Hindi naman siya nabigo at naging kasintahan niya si Malu. Wala na siyang panahon na mapuntahan o mabisita man lang ang probinsyani na Malu para makilala man lang sana ang magulang nito, dahil nga sa madami pa siyang hinahabol na tapusin sa kanyang trabaho, dahil malapit na siyang mag-resign kasi nga malapit na ang kanyang flight papuntang abroad. Wala pang isang buwan, nakasintahan niya si Malu at magkakalayo na sila agad. Kaya nangako siya na tutulungan niya ang kanyang mahal para makasunod sa kanya. Dahil nga sa pangarap din nitong makapag-abroad matagal na. At napiki na nga siya nung unang apply niya. Naging masaya ang relasyon nila. Wala silang naging problema. At para maalis ang pagdududa ni Malu na tutulungan niya ito para makasunod sa kanya agad, ay binigay niya ang kanyang kwentas na namana pa niya sa lola niya. At dumating na nga ang araw ng flight ni Owen papuntang abroad. Naging maganda ang trabaho at sweldo ni Owen sa ibang bansa. Kaya naman, pagkalipas ng ilang buwan, ay nakuha niya agad ang kanyang girlfriend. Pero nung dumating ito, ay hindi niya suot ang kwintas na binigay niya noon. Sinabi ni Malu na ninakaw daw sa trabaho niya ang kwintas na iyon. Halos maluha-luha siya sa kanyang nabalitaan, dahil nga ang kwintas na iyon ay mana pa niya sa kanyang lola. Pinatawad na lang niya ang kanyang pinakamamahal na girlfriend at nagsama ang dalawa na parang mag-asawa. Naging masaya ang kanilang pagsasama. Maalagain si Malu. Mabait din, masipag, at para hindi maburing si Malu, ay pumayag siyang maghanap ng trabaho nito. Tinulungan din niya ito sa paghahanap ng work sa pamamagitan ng pagtatanong-tanong sa mga kababayan din natin doon. At sa kanyang pagtatanong-tanong sa ating mga kapwa Pinoy doon, ay may nagtanong din sa kanya kung kakilala daw niya ang nasa litrato, dahil ilang buwan na daw na hindi ito tumatawag sa kanyang asawa at anak. At nagulat siya sa kanyang nakita, dahil larawan yun ng kanyang girlfriend na si Malu. Hindi niya maipaliwanag ang sakit ng kanyang nararamdaman, dahil niloko siya ng kanyang pinakamamahal na girlfriend. At paano niya nilusot ang kanyang mga papiles na puro single ang nilagay niyang status. At mas lalo siyang nalungkot nang maalala niya ang minana niyang kwintas na nawala ni Malu, na hindi man lang niya pinahalagahan ito. Agad siyang umuwi at tinanong niya agad ang kanyang girlfriend tungkol sa kanyang nalaman. At umamin naman ito. Nagkwento siya at humingi ng tawad. Sinabi niyang hindi daw siya masaya sa piling ng kanyang asawa. Siya daw ang mahal nito. Hindi niya alam
kung magagalit o maawa siya sa kwento ni Malu. O puro kasinungalingan na naman ito. Pero hindi siya mapakali, kaya pagdaan ng ilang araw ay tinawagan niya ang asawa ni Malu sa Pilipinas. Nagpretend siya na kaibigan. Sinabi nito ang ginawa ni Malu at kung ano ang kasalukuyang nangyayari sa kanya. At sinabi din niya na ibabalik nila si Malu sa kanya. Dahil naisip niya na yun ang tama, kahit na mahal niya ito. At kahit marami na siyang sakripisyo dito, pero kailangan niyang ibalik si Malu sa kanila. Pero nagulat siya nang sabihin ng asawa ni Malu na ayaw na daw nila sa kanya. Dahil magmula daw nung umalis siya, ay nabunutan sila ng tinik sa lalamunan. Dahil nga daw sa lagi itong nanlalalaki sa Maynila noon. Gusto lang daw nilang malaman kung okay ang kalagayan niya. At nagbigay din ng babala ang asawa ni Malu na mag-ingat daw sa kanya kasi nga daw baka mamaya ay aalis na naman kung makahanap siya ng mas bata at mas mapera. Naging palaisipan sa kanya iyon. Pero dahil nga sa ayaw na nilang tanggapin si Malu sa kanyang pamilya, ay pinagpatuloy nila ang kanilang pagsasama dahil nga sa mahal na mahal niya ito. Madami din silang away, bate na pangyayari sa kanilang relasyon. Madami din siyang naririnig na chismis tungkol sa kanyang girlfriend na mayroon daw siyang iba, na mayroon daw siyang kadate kung nasa trabaho siya. At habang nagtatagal ang kanilang relasyon, ay nagbago na si Malu. Tamad na rin ito sa gawaing bahay. Hanggang isang araw ay nabasa niya ang isang text messages na galing sa isang lalaki. At doon niya nakita na talagang nakikipagkita sa iba kung papapasok siya sa trabaho ang kanyang girlfriend. Nag-away sila at dahil mahal niya ay pinatawad niya ulit. Pero naulit kasi ito nang naulit. Kaya nagdesisyon na lang siyang tapusin na ang kanilang relasyon at nagulat siya nang agad-agad na pumayag ang kanyang girlfriend na makipaghiwalay sa kanya. Para siyang binagsakan ng langit at lupa nang umalis na sa kanilang inuupahan ang kanyang pinakamamahal na girlfriend at sumama ito sa iba. At pagkalipas ng ilang buwan, ay unti-unti na rin siyang nag-move on. Samantalang si Malu ay nakikita naman niyang parang masaya. Nagpaka-busy na lang siya sa work. Nag-gym siya dahil napabayaan na niya ang kanyang sarili. At pagkatapos ng 3 buwan, ay nagulat siya sa kanyang caller dahil number yun ni Malu. At nakikipagbalikan sa kanya dahil siya daw talaga ang mahal niya at ang kanyang boyfriend daw ay punong-puno ng bisyo sa katawan. Pero ayaw na niyang magpakatanga at ayaw na niyang maniwala kay Malu dahil ang dami-dami na nitong kasinungalingan sa kanya. Kaya pinatay na lang niya ang telepono at nagpalit na lang siya ng number. Tuluyan siyang nag-move on sa mapait niyang naging karanasan sa pag-ibig. Busy na siya ngayon sa pagta-travel sa Europe at sa kanyang negosyo na naipundar sa Pilipinas. At pakiramdam niya ay mas masaya siya ngayon na single at mas maraming blessings na dumating. Dati kasi ay lagi siyang stress sa kanyang girlfriend na si Malu dahil lagi itong may kalandian sa chat at madaming chismis na kanyang naririnig na may kasama daw itong iba palagi. At dito nagtatapos ang ating kwento, mga apo. Sa pag-ibig, minsan iniisip natin na parang hindi natin kayang pakawalan ang pinakamamahal natin, lalo na kung ilang taon na rin kayong nagsama. Nakayanan mo naman dati ang lahat ng hirap at sakit at pagpapakatanga sa taong mahal mo. Pero dumarating din pala yung panahon na mapapagod ka na at pag siya na mismo ang magpapaalam ay hindi mo na hahabulin pa, na hindi mo na ipaglalaban pa.
Mas pipiliin mo na lang ang mag-move on kaysa naman magpakatanga ulit. At pag nakapag-move on ka na, ay saka lang ulit sila babalik. Mangangako sa'yo na magbabago sila at ikaw lang ang mamahalin nila magpakailanman. Huwag ganun mga apo. Dahil once na nakapag-move on na ang isang tao, ay hinding-hindi ka na niya babalikan kahit magtumbling ka pa sa kanyang harapan.